Okay mga kamaster, ito na yung Honda Civic Black natin ginawa. Dito kakatapos lang natin siyang i-buff at saka i-wax. After 1 month, ito na, pinabalik ko na itong sasakyan na to para i-buffing natin at saka i-wax. Okay mga kamaster, halika't panoorin natin ito kung natin pinarasis. So dito na nga ito, after natin tanggalin yung mga bulok-bulok sa bubong. So dito mapapansin nyo, kinalawang na kasi itong mga part na to. Sakit na talaga ng mga Honda City yan at saka mga Honda Civic, mga ESI, tsaka mga VTEC na bigote. Ang mga sakit nila, yung mga bubong nila. Sabi ko nga kay client, ito re-remedyohan lang natin itong gagawin natin sa bubong kasi wala siyang budget para ipa-cutting roof. So re-remedyohan na lang natin po muna to. So ilang months, pwedeng bumalik ulit yung pagkabubbles nito kasi kailangan talaga ika-cutting roof na siya. Ayun ang pinaka the best solution dito. Din dito sa side, nabulok din dito sa may bandang gas tank na cover, may mga bulok din doon. Bali ganitong ginawa natin, sinander muna natin yung buong bubong niya. So pinalabas natin muna yung mga kalawang niya hanggang sa tuluyan nating mapudpud yung mga masilya. Dati kasi nakamasilya lang yan. Then yun, dumulobo-lobo pa nga yung mga bubong niyan. Then kinain na nga ng kalawang. Dito sa roof, ang kapal nung masilya, yung dating gumawa siguro, kinapalan yung masilya. So nahirapan tayong pudpurin yung bubong. Then after natin mapudpud na yung bubong, dito na tayo sa mga fender. Kaso itong time na to, talaga buhabagyo to. Hirap na hirap tayong matapos ng sasakyan na to. Then after natin ma-fiber yung bubong, yan na nga, minasilya na rin natin siya. Pero that time kasi, talaga bumabagyo eh. Then ito na, pinapantay na natin yung mga masilya niya. Habol natin dito yung oras kasi mamaya biglang titila yung ulan, tas mamaya uulan ulit. So bilis-bilis tayong gumawa dyan. Then dito, ito na, napantay-pantay na natin yung masilya. Then may hinabulan pa tayo. So tuloy-tuloy pa rin tayo pagsasander dito. Pati yung bubong, yan, papantayin pa natin yan. Marami pa tayong papantayin dito yung mga minasilyahan. Then dito, after kung mapantay na yung mga masilya, ayan, prepared na tayo sa pagpa-primer. So mapapansin nyo, ang lakas talaga ng ulan, ng hangin dyan sa labas. Then parang medyo umaambon-ambon pa yan. So umi-stop tayo dyan bago tayo mag-primer ulit. Bali kapag medyo sumilip ang araw, banat agad tayo ng banat ng primer dyan. Pero mapapansin nyo, talaga yung hangin sobrang lakas na. Almost nasa signal number 1 ata tayo niyan ng time na yan sa San Pablo, Laguna. Kaya medyo mahangin-hangin ng time na yan. May kasamang pag-ambon pa yan. Pero syempre, pag medyo malakas ang ulan, hihinto pa rin talaga tayo para hindi masayang mga materyales natin. Bali, no choice tayo para ihinto yung gawa kasi nagmamadali na nga rin si client para matapos na tong sasakyan. So tuloy-tuloy lang tayo magbuga ng primer dito hanggat may araw, kahit mahangin, okay lang, diretso lang natin yung gawa natin. Kaya sana pag nagka-budget tayo, papa-extend ko na itong bubong ko hanggang dulo ng gate para at least wala nang hassle pagdating sa ulan at saka mga hangin na ganyan kalalakas. So bali dito, yun yung pinaka first coating natin ng primer. So nag-umpisa muna ako sa pinaka-trunk. Usually nag-umpisa talaga ako sa roof, then pababa sa hood, then sa gilid. Kaya inuna ko yung sa mga bandang trunk kasi doon talaga umaanggi yung ulan. So habang tila yung ulan at medyo maganda pa yung araw, yun, inuna ko muna yung trunk muna. So dito, yan, pinaprimeran ko na ng buo yung body niya. Then unang first coating ko muna to eh. Bale, hindi ko na siguro pakikita yung second coating at saka third coating. Bale, ito na yung pinaka first coating muna niya. Then ang interval natin dito per coating, mga 15 minutes kasi medyo malamig-lamig kasi niyan. Mahirap pag binigla mo rin kahit primer. Actually, nung time na yan, medyo umaambon-ambon na. So, yung primer ko sa likod, sa trunk, ayun na nga, medyo bumabakat-bakat yung ulan. So, okay lang kasi lilihain pa naman natin yon. Then, eto na pala yun. Ito na pala yung second coating natin. Nakapagpatuyo na tayo ng mga 15 minutes. Then, after neto, yung third coating naman. So, dahil sa sobrang lakas ng hangin, yan na nga, may dumidikit-dikit pang parang mga balabalahibo ng mga aso ko siguro ng time na yon. So wala tayong magagawa dahil sobrang lakas talaga ng hangin that time yan. Then kinabukasan, ito na, nag base color na tayo ng buong body. Then ito na yung pinaka first coating natin. Then inuna ko muna yung trunk. Usually kaya ako inuna yung trunk dahil nga medyo masama yung panahon that time.
Medyo umuulan-ulan nung time na yan, pero habang may araw ng konti, banat muna tayo ng kulay. Bale, ito yung pinaka first coating natin ng ng jet black natin, ng kulay natin dito sa Honda Civic ESI. Gaya ng sabi ko, ang una ko talaga dapat, ang process dyan, dapat sa bubong muna ako mag-i-start. Pero inuuna ko muna yung trunk kasi para at least mas mabilis siyang matuyo, para in case na umulan, hindi siya maapektuhan yung kulay natin. Dito medyo makulimlim na yung panahon na yan at saka medyo malakas na rin ang hangin. So alam ko talaga mamaya bubuhos na naman ng ulan. So bilis-bilis natin ginawa to. After 10 minutes, pinatungan ko na agad ng second coating. Then yung pinaka third coating, mga 20 minutes naman para sure na maganda yung lapot natin ng kulay. Then after natin matapos yung base color natin, then kinabukasan maki-clear coat na tayo. Dapat ang clear coat ko dito after 20 minutes sana maki-clear coat na ako. Pero sabi ko medyo masama nga yung panahon. So tomorrow ko na lang siya i-clear coat. Then ito na nga, patapos na yung base color natin. Actually itong video natin to, ito pa rin yung yung nagpe-first coating pa ako. So hindi ko na pinakita yung second coating tsaka third coating. So after nito, nag-clear coat na tayo kinabukasan. So hindi ko na mapakita yung video, so same lang din naman. Pero mayroong nangyari doon, yung bandang huling clear coat ko, nung makatuyo-tuyo ako ng 15 minutes, biglang umambon naman. So yun na nga nang ambon yung trunk. Pero so far, okay naman. Nagawa na natin ng paraan ngayon. At ito na nga, nirarabing na natin yung bombody niya. So baling ginawa natin process dito, nilihan muna natin siya ng ng 1.2, 1.5 at saka 2,000. Then after nito, ayan na, binabapping na natin siya ng bapping pad. Bale, gamit natin pala dito is foam type na bapping pad. Mas mainam kasi itong foam type kasi hindi kita yung pagka-swirl niya. Tsaka mas smoothness siya pagdating sa mga ganitong kulay, yung mga black, yan, maganda dyan pag ganito yung gamit mong bapping pad. Okay mga master, salamat at natapos na rin natin itong Honda Civic ESI. So ito, tapos na nating i-bapping siya and then na-i-wax na rin natin siya. Maganda talaga pag bapping pad nyo is foam type, lalo na pag black color ang tinintura nyo. Okay mga kamaster, hanggang dito na lang pong video natin. Marami pong salamat. Okay, alright.